Magnanakaw dahil sa inggit? Maling behavior yan. Ang masamang impluwensya sa kapwa, hindi ba't dapat itinatama? Sa social media, trending ang post na ito ng isang sales lady ng cellphone. Ayon sa kanyang kwento, isang bata raw ang naglaya sa bahay. Ang dahilan, gusto raw kasi nitong magpabili ng mamahaling cellphone sa mga magulang. Sila yung mga digital natives na tinatawag at malaki ang impact ng social media sa kanila. Tinanong din namin ang opinyon at payo ng mga kapuso artist ukol sa diskusyong ito. Ang masasabi ko lang at maipapayo ko para sa mga kabataan ay huwag kayong masyadong magpa-pressure. It doesn't make you less of a person if wala kang isang bagay na meron sila. Yung pagkakaroon ng mga peer pressure na kailangan magkaroon ka ng ganito, kailangan makabili ka ng ganito, hindi dapat tayo nagpapadala dyan. Kung ano yung meron tayo at the moment, makontento na muna tayo doon. Lahat po ng bagay pinaghihirapan, wala pong bagay na nakukuha ng ganong kadali lang. Matuto po tayong mahalin at tanggapin kung ano man po yung sitwasyon natin. I know we have fun friends and good friends, di ba? Pero yung family natin, sila yung magiging constant natin throughout our lives. So, give them honor also by respecting them naman. Tsaka medyo mahiya tayo sa mga ginagawa din nila for us, di ba? Maging mapagpasalamat tayo sa kanila. Ang ganitong asal daw ng mga kabataan, madalas peer pressure ang dahilan o yung impluwensya ng mga kaibigan. Paano kung ang itinuturing mong mga kaibigan ang nag-uudyok sa iyong gumawa ng kasalanan? Alam kong hindi ka binibigyan ng nanay mo, kaya i-shoplift mo na yan. Baka kasi mahuli ako. Ang daming tao dito. Kami nga nagawa namin, di ko pa kaya. Ito ang eksena ng ating eksperimento para sa linggong ito. Nabibigyang buhay ng ating mga kasabwat. Rorolyo na ang Good News Camera. Una naming tinarget ang lalaking ito sa bilihan ng mga damit. Ang ating mga kasabwat nagsimula ng umeksena. Shoplift mo na lang. Walang makakahuli sa'yo. Kukunin mo lang naman. Sisiksik mo lang naman sa bag mo. Hindi ko makakaya. Pero ang mga target, abay dead ma sa mga bagets. Shoplift mo na nga lang. Muling sumabak sa aktingan ang ating mga kasabwat. Alam mo na gagawin mo. Ay, bulsa mo na yun. Kailangan na natin makakuha ng damit mo. Be, kaya mo to. Kukuha ka lang. Walang ano-ano'y biglang lumapit na ang isang babae at nagsabing, Ganda. Ano po yun? Ha? Ano? Wala naman po siyang nagawa ah. Ano na mo dito? Narinig daw niya. at ito na ngang nagtitinda. Kunwari, nakisawsaw pa at nanggagatong. Pero narinig niyo talaga? Oo. Ano ba sabi? Pero may pangbayad mo na. Bayaran mo na. Narinig mo talaga, Beth? Is yan ang sabi ko, may mahuli tayo. Kita niyo, babatay niyo pa. Tapos ganyan. Good job mga ate sa pagsaway sa magkakaibigan. Ano kayang nag-udyok sa kanila para makialam? Masama talaga yun. Tapos hindi naman tinuturo ng magulang natin na magnakaw. Kung may gusto ka naman, pwede mo namang sabihin sa magulang o pag-ipunan mo. Isang video rin ng pag-shoplift ang sapol ng isang CCTV. Isang babae ang walang takot na nagnenok ng panindang bag sa isang tindahan. Yung isa naman yung dala niya, walang laman. Oh, ay na naman, balik na naman sa. Oh. Bit-bit niya natin ang isa ni Ate Mian na itim. Oh, na, sure ball. Aroy, grabe kadami. Ang pangyayaring ito naman ang ating bibigyang buhay sa susunod nating subok. Pero sa pagkakataong ito, kunwari mahuhuli ng mga kasabwat ang kunwari nag-shoplift. Ano-ano kaya ang reaksyong kanilang aanihin? Sa huling pagkakataon, muli pang rumolyo ang Good News Camera para maghanap ng titindig laban sa maling gawain. Kaya ang ating mga kasabwat, sige uli sa aktingan. Ate, magkano sa ganito? 100. Sakto, no? Pasimple nang inilagay ng kasabwat sa kanyang bag ang sandals. Uy, ba't mo pinasok? Ate, bayad niya na po yan? Hindi pa. Ate, nakita niyo po na pinasok niya sa bag? Kasama lang naman ako ng kaibigan ko eh. Inutusan.
Ang ating kasabwat, humirit pa at nakiusap na wag na siyang isumbong sa mga otoridad. Wala yung ginagawa mo. Bayaran ko na. Huwag niyo na ako sumbong, ate. Sige na. Kita ka rin nila ate, marami kaming saksi sa'yo. Ang ating target, nagbigay ng komento sa nasaksiyang eksena. Kasi usually mga kabataan ngayon is yung parang nakikiuso ng sasama-sama sa mga uso, kailangan nyo talaga yung paghirapan nyo muna kasi yung mga magulang natin is pinaghirapan nila yung pera para maibigay nila anong gusto natin. Saludo kami sa inyo. Kahanga-hanga ang pinakita niyong pagmamalasakit po. Tayo naman ng eksperto, pwedeng umiwas sa peer pressure. Number 1 dito is yung parents talaga. Kasi ang home pa rin natin, ang first natin is school. Of course, ang parents also should be good role models. May kanya-kanya man tayong rason kung bakit nakagagawa tayo ng mali. Kasalanan pa rin ang pagkuha ng mga gamit na hindi sa atin. Di ba tingin na lang muna? Kaya huwag matakot tumindig Pinag niyo yung nag-ano ba sa'yo? laban sa mga masamang gawain.